Alright, so welcome to another episode of our Mentora podcast. So today we're doing an episode 11 and the title is From Startup to Stable Business, no? Building a legally sound business that scales. So ngayon meron tayong very special mentor or guest si Attorney Ringel Orellana. So Magandang Attorney, hapon kamusta? po. Hapon ba tayo? Hapon, no? Hapon na. Magandang Pagabi hapon po na. sa inyong lahat. Paggabi na. Yun, no? So, well, again, most founders kasi think legal matters only when there's already a problem, di ba? Hindi sila gumagawa ng way to prepare and ma-prevent yung mga legal issues, no? So, yun yung main topic natin ngayon. As a startup, ano ba yung mga pwede natin gawing things that we can do to prevent those legal issues? I think mostly it starts with registration, tama ba? Tama po. Pero for the meantime siguro, let's have a brief background kung ano ba importansya ng legalidad when it comes to business. No? Yes. Kasi when you enter into a business venture, ang una mo tinitingnan kasi dyan yung activity. Yung services, yung products, or anything that you need to sell or at least provide to someone to turn it into profit later on. Pero pag tinitingnan mo doon, no, as you go along the way, mararamdaman mo, you are a community of governed by laws eh. Kung suddenly magugulat ka na lang, kailangan mo pala ng registration, kailangan mo pala mag-comply sa DOLE, contract. kailangan mo palang gumawa ng maayos na kontrata. So, doon nagkakagulatan siguro. Kaya parang, sige, kailangan natin aralin muna. Kung ikaw ay negosyante, in this podcast siguro pag-usapan natin kung ano yung mga importansya ng legalidad. Yes, so kasi many startups kasi they are tempted to start the business even without registration. Gusto lang muna siguro nila makabenta and test kung mag-work yung idea nila, no. Ano ba mga consequences pag ginawa nila 'yon? Number one, negosyo ka, wala kang registration, hindi ka makakuha ng business permit. Correct, yeah. So of course, kapag nagnegosyo ka na, even it is a sari-sari store, later on, they will require to submit documents. Ano na yung mga document na yan? Unang-unang hihingi sa'yo dyan, kung ikaw ay maliit na negosyo, DTI registration. Sole prop. So from there, hindi mo na agad mako-comply. So at the onset, dapat alam mo na agad kung anong gagawin mo. Kung ikaw ba ay maliit na negosyo, medium size ka ba, o talagang gusto mo isang malaking korporasyon na. So if you are just a small business, dapat meron kang DTI registration. Yan ang pinakamabilis eh. Online lang siya, tapos click-click ka lang, forward ka ng mga information mo dyan, then forward ng ID, bayad ka ng around 2,000, 2,500 sa DTI niyan, then you will have a certificate of registration coming from the DTI. DTI. So yun, magagamit mo na yun para ka makakuha ka naman ng business permit sa munisipyo or sa City Hall. And also yun ang importante. BIR. Sa BIR. Then later on, sa BIR naman, sa SSS, sa PhilHealth, napakadami pong mga compliance. But the most important, pag nagde-negosyo ka, tignan mo muna, ano ba yung size mo? Ano ba yung intention mo? Gusto ba talaga ng isa talagang malaking korporasyon agad? O gusto mong testingin muna, maliit muna ikaw, or mas madaling proseso? DTI muna ang registration, online lang yung registration. Kasi pag SEC, medyo mabigat-bigat na yan. Bakit yung common mindset na later na lang ako magre-register? Ano ba usually ang penalty pagka, they found out na wala kang registration? Ang problem with the later na lang kasi, syempre pag nagde-negosyo ka dyan, ang nasa isip mo nga kasi yung produkto eh. Makabenta na agad. Matest mo na agad yung market. O, papatok ba tong produkto nga to? Okay ba tong serbisyo na to? May bibili ba? So, hindi mo talaga siya niisip kung ikaw yung negosyante eh. Makikita mo dyan, malalaman mo na lang kapag nag-start ka na magbenta at kumakatok na nga yung mga government agencies. Right. So, kung sasabihin mong later na lang, ay, doon ka hihinto. Kasi kung meron ka ng kontrata, may nakuha ka ng kliyente, suddenly, hihingan ka ngayon niya ng business registration, hihingan ka ngayon niya ng BIR, hihingan ka ngayon niya lahat ng mga compliances. Right. Wala na. Later na lang ang gusto mo eh. Correct. It will take time bago ka makakuha ng mga yan. So, napakalikat talaga ng implications. Yes. Another thing, we're talking about, kasi ang audience natin is not only business owners pati mga freelancers. As you know, maraming freelancers din nag-i-skip ng Later. registration, di ba? So, number one problem mo dyan, pagka humingi ka ng kontrata dyan, ang unang hihingin sa'yo, ba't registration? O kaya yung resibo. Paano ka makakuha ng resibo kung wala kang DTI registration? Paano ka makakuha niyan kung wala kang SEC registration or any form of incorporation? So, talagang importante na at sa simula pa lang,
alam mo na kung ano yung intention mo sa pagninegosyo. You want it to be a corporation, a partnership, or a sole enterprise para magkaroon ka na ng proper registration at the onset. Right. Okay, so again, talking about registration, it's really important. Actually, mandatory yan eh. Government mandated yan, yung mga registration na yan. From BIR, sabi mo nga, SSS Philad Pag-ibig, pagka mag-employ tayo ng tao, no? And of course, before that, DTI or SEC kung corporation tayo. And business permit kung saan ka located. Okay, so tabi na muna natin yan and we agree na yun talaga yung requirement. Importante talaga siya. Okay. So next naman, I think the legal aspect is yung sa employees, no? Of course, yung labor. Ano ba yung mga documentation, legal documentation required if we intend to hire people or engage with subcontractors then? Maybe we can talk about that later. Yeah. Siguro, una natin tingnan dito yung paano yung pag-hire, sino ba yung mga taong i-hire mo, then paano kayo magkakaroon ng relasyon. Siyempre, di ba? Pag medyo lumalaki na yung korporasyon mo, or at least pag nagsisimula ka, kailangan mo ngayon kumuha ng mga tao. Ano yung unahin mo? Siyempre, dapat may kontrata. From the contract, doon Employment lalabas contract. yung relationship mo. Kasi pag minsan, pwede ka naman kumuha ng service provider lang, hindi mo siya empleyado. Pero at the onset, later on, parang napapansin mo, kailangan mo na ng empleyado, magbabago na yung kontrata mo. So, you have to identify kung ano ba ang kailangan mo. Service provider ba? O talagang empleyado? Kasi magkaibang batas ang coverage niyan. Kapag kukuha ka ng empleyado, labor code ang masusunod dyan. So, lahat ng mga labor standards na nandun sa ating batas, susundin mo yan. Kapag service provider, para kang kumuha ng tubero, para ka lang kumuha ng pintor, per project basis yan. Kung ano yung servisyo kailangan mo doon, yun lang yung magiging kontrata nyo. Hindi mo siya empleyado. Right. So, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan i-comply yung labor code yan. May sarili silang negosyo. Ikaw naman, meron ka ng sariling negosyo, magkaiba yan. Although pa, halos pareho nagbibigay ng serbisyo sa iyo. Iba Then yung, relationship. di ba, independent contractor. Pwede siyang maging independent contractor. Sabi mo kanina, freelancer. So, pag kami kailangan ng mga, kunyari, marketing event sa isang kumpanya, either iso-supplement ka na dun sa existing nilang marketing. Yeah. So, yung sa kanyang sariling empleyado, labor code ang mag-a-apply dyan. So, labor employment ang tukoy niyan, kumbaga. Pero kapag mag-augment siya, kailangan ng mga freelancer, kunyari kailangan niya ng mga influencer, service provider sila. So, hindi na sila empleyado. Ito ay, kumbaga, commercial transaction na. So, ibang batas na rin yung mag-a-apply. Hindi na siya subject to labor, Hindi siya subject to labor kasi nga, hindi mo siya empleyado. Right. Okay, so I'll give you some use cases. These are actual use cases from some of my mentees. Okay. So, for example, I'm a business owner, no? And kunyari, ang business ko is spa. Okay. So, nail spa, no? Actually, karirinig ko lang ito about a few weeks ago eh. So, ginagawa niya is that mag-hire siya ng allowance-based na mga employees. Well, tao. No? I don't know kung employment talaga siya or what. Allowance plus commission. And I believe maraming mga, even sa real estate, ginagawa yan eh. Is that legally sound na Depende practice? po yan sa nature ng inyong trabaho. Kasi nasabi mo kanina, kapag meron kasing pinaka-basic criteria when it comes to labor, paano nagiging regular employee yung isang empleyadong kinukuha mo, tapos ang tinitingnan mo na siya, parang service provider lang nung kanina, di ba? Kapag necessary and desirable yung trabaho niyan at ginagawa niya ng paulit-ulit dun sa company mo, nagiging regular employee ang tingin sa kanila. Right. Hindi sila service provider. Pero kung yan ay parang sinasabi ko kanina, ino-augment lang during the peak season. Kunyari, di meron lang peak Seasonal. period. So parang lalabas, project employee lang ito. To project, although regular ang treatment sa kanya, meron lang fixed period yung kanilang pag-usapin. Pero yung yung kanya mga benefits, in accordance pa rin with labor law. Right. Paano man naman yung sinasabi mo kanina, parang may allowance lang, tapos depende sa output. Pwede rin yun, sa agreement niyan. Pero, dapat malinaw sa kontrata na wala kang control doon sa taong yon, meron ka lang fixed period, kunyari during peak season lang, pag-augment lang talaga, tapos maayos yung kontrata ninyo at meron siyang sariling registration. Yun ang importante doon. Kasi kung may sariling registration niya na siya ay freelancer na nagmamasahe at may sarili siyang negosyo, pumapasok lang sa iyo bilang pang-augment. Sabihin nun, mayroon siyang sariling BIR. Dapat meron siya, sariling Kung meron siyang sariling DTI. ganon,
yan ay hindi mo siya magiging empleyado. Empleyado, Bakit? oo. Kumuha ka lang ng pang-augment dun sa Right. iyong trabaho. Pero kung yan ay walang sariling DTR, walang sariling BIR yan, ay DTR tuloy, DTI. DTI, walang sariling BIR registration yan, ibig sabihin hindi siya nagpa-function as isang separate na negosyo, biglang pumasok sa iyo dyan, ang magiging treatment dyan, empleyado talaga. Correct, Kasi correct. necessary and desirable yung nagmamasahe dun sa isang spa. Right. So Pero kung- there's no such thing as allowance and commission based. Yan yung sinasabi ko kanina. So kapag kaya ay necessary and desirable, papasok ang labor law. Lahat ng labor standards, lahat ng benefits Minimum niya, wage yan. bigay mo lahat yan. Correct. Unless and until may separate siyang negosyo at kumbaga sumasapi lang sa'yo yan. Pag sapi sa'yo niyan, ibig sabihin yan, additional workforce mo lang yan. Right. Kasi may sarili siyang DTI, may sarili siyang BIR. Correct. Babayad siya ng probably, baka may tao pa siyang separate para sa kanya. Right, Hindi kasi yun eh. So separate na negosyo, naging B2B yung usapan. Correct. Business to business. Yung kanina kasi kung wala ka registration na ganun, kaya very important eh, magbabagay yung relationship yung dalawa eh. Right. So, pag may registration ka, sarili kang may negosyo, B2B yan. Pero kung wala kang sarili negosyo, pinasok mo, necessary and desirable, magiging empleyado mo yan. Correct. And ang common naman din kasi na motivation ng mga business owners kung bakit ginagawa yung ganong allowance-based lang and commission-based kasi nga hindi siya profitable Tama. based on minimum wage, no? So that's why pumuposition siya doon. So I think yung solution to be allowance and commission-based is not the solution. Ang solution is that may problema doon sa market na ginagalawan mo kung bakit hindi ka profitable sa minimum wage employees, no? Does that make sense? Totoo yun. Kasi kung parang pinupuwersa mo na ngayon kumuha ng tao nang sa baba ang sweldo, mukhang mali ang business model mo. Right. Oo. Kasi bababaan mo yung sweldo niyan. Eh, alam mo naman may minimum standards. That's the beauty of business eh. Kaya ka may mga labor standards, yun yung minimum requirements na kailangan matupad. Kung hindi mo natutupad yung minimum requirements, mali ang business model. Exactly. Yun naman yung point doon di ba? So we don't force that na masasacrifice yung empleyado Precisely. natin. So that's the beauty naman ng legality ng ganyan. The law always protect the employees eh. So yung labor sector natin, syempre disadvantage talaga yan. So kung magkakaroon ng ganong klaseng scheme, na-exploit yung tao mo. Right. Kumikita ka, yet hindi mo nabibigay yung minimum requirements. That's why it's basic labor standards. Ibig sabihin, Right. ito na yung minimum na kailangan mong ibigay. Kung hindi mo na ibibigay yan, just imagine mo for a service provider, minimum service, di mo mabigay. Wala ka nang cost of goods nun. Napaka-minimal. Tapos yung service, mukhang mali ang business model. Right. Okay, so clear naman siguro yun na we really need to comply with DOLE and labor code, and one of those would be yung nabanggit nga natin, minimum wage. Of course, ano pa ba? Ano pa Lahat ba ng yung mga mga contributions na kailangan yan. SSS, Right, oo. PhilHealth, yung kung kailangan magbayad ng tax, kung more than the basic na, Yeah. kailangan mo rin i-withhold yan, and any other provisions na sinasabi ng batas na. mga service incentive leaves yan. SIL, After 1 year, di ba? After 1 year na tenure, ano pa ba? Overtime pay. Overtime. Yeah, overtime pay. Oo. then holiday pay. Oo, yan. So bayad ka lahat talaga dyan. So Right. that's why, at the onset, dapat alam mo yan. Kung di mo alam yan, may violation ka. Ang susunod yan, demanda ka ng empleyado mo, dole na kayo, lugi ka na agad. Di kailangan ng abogado ng employee sa dole, may form lang yan. Right. Pagka dinimanda ka dyan, magkaroon na agad ng singil na abogado sa'yo. So as early as now, later on, hindi mo rin makikita. So mapapansin mo yan sa mga madalas yan, BPO. So yung mga BPO. payment ng overtime, mga ganyan, so issues na salampak sa Right. DOLE yan. So ikaw naman, tumataas yung cost mo sa legal mo. Kasi magkano isang bayad yan? Sabihin mo nang makakuha ka ng bultuhang case niyan, ibig sabihin may problema yung kumpanya. Right. Okay, so clear naman again, we're doing a startup, launching a business registration, DOLE compliance, yan yung mga employment contract natin sa ating mga empleyado and so on. So okay, so yun yung pinaka-basic, no? So once we have after a few years, for example, we're ready to scale, ano pa yung mga dapat tingnan natin on the sa legal aspects or yung common legal mistakes seen across businesses, especially for growing Gaano kalaking business? scale, boss? Ano ba? Merger na ba ang mga tayo? Hindi pa. Hindi pa naman. Kumukuha pa lang ng for mga example, malaking kontrata.
Hindi, one example is mag-expand tayo sa ibang regions, no? Or So, probably, coming from kunyari, saturated ka rin sa Manila, lipat ka na ngayon ng Rizal, lipat ka na ng Laguna. yeah, or Parang dagdag, ganon. So, dagdag. pag mga ganung setup, may ibig sabihin, multimillion na yung kumpanya, or Yes, at least yung gross sales mo or yung umiikot mo ng pera, medyo considerable na. Mm. So at that point, medyo maayos na dapat yung structure niyan. Ang number one siguro mong titingnan pag ganyan na, malalaki na yung usapan na, kailangan ma-incorporate mo na. Bakit? Para ma-separate mo na yung personality ng isang business owner at saka yung that's a good negosyo. point. Oh. The problem with DTI, pag nag-register ka kay DTI, nagki-create ka lang ng business persona mo. So yung business persona mo at ikaw, iisang tao pa rin yan in terms of legality. Meaning, liability nitong negosyong ito, liability pa rin yan ng may-ari. Kahit na yung manager mo yung nagtatrabaho dyan or whatnot, laging yung manager, laging yung may-ari ang magiging liable niyan. Right. The beauty with incorporating the company, pag nagkaroon ka na ng SEC registration, mayroon ka ng separate juridical personality kung saan yung liability niyan, yung asset niyan, naka-separate dun sa kumpanyang yun. Right. Magkaroon man ng utang yan, sumablay man, magsara man lahat yan, singiling ka ng mga supplier, yung iyong property bilang isang personal na tao, laging ligtas kasi yun. Dahil magkaiba yung kumpanya Separate doon entity. sa mga shareholders. Correct. Alright, so may inintroduce din kasi ang government natin, di ba, na tinatawag na OPC, na One Person Corporation. Unlike before, yung standard corporation kasi minimum of 5, di ba? So ngayon, minimum of 2 na lang. Actually. Yung sa standard. And then may option ka talaga for OPC or One Person Corporation. Just an additional information lang sa atin. Pero ang I believe sa One Person Corporation, ako kasi personally, I would recommend na mag-standard ka na. Kasi pag One Person Corporation kasi, if you want to scale further, hindi ka pwede magdagdag ng director doon di ba? You have to you have to apply for a standard corporation if you want to add additional directors or shareholders, di ba? It varies from need to need. Pag minsan yung iba kasi tao, gusto lang talaga niya, siya lang yung nagtatrabaho. Yet, Yeah, yung scale or- lang So, kagandahan sa kanya, pag one-person corporation ka, sariling utos mo, sariling gawa mo, wala kang Correct. ibang kausap. So, Right. lahat ng the rise and fall of the company will always be dependent on one person. That's the beauty of it. Ang ano naman doon, ang fallback nga, sinasabi mo kanina, ang hirap mag-scale up. Kasi solo ka lang Correct. Like pag corporation, like, kunyari biglang Jollibee ka, talagang kapag marami kayo nagtulong-tulong doon, at namumultiply lahat yung network, namumultiply ang asset, yun nga lang, di namumultiply din yung liability. Oo, Kaya correct. naman nakakaganda. At the same time, syempre, pag magkakaiba opinion yan, doon nagsisimula yung pagbagsak ng isang kumpanya. Right, lalo na kung magkakaibigan yan, pamilya, di ba? Suddenly, biglang, syempre, di naman kikita agad yan So, Right, doon na nagkakaleche-leche yan. That's why the beauty naman ng corporation, pag corporation ka, alam mo lahat yung liabilities nyo, alam nyo yung extent ng inyong binigay na puhunan. Right. So, depende kasi yan kung magkano kalaki yung share na binigay mo sa kumpanya, yun din yung level of controls mo. So, it varies from person to person. We cannot say na, mas maganda ang OPC, mas maganda itong standard corporation. It varies from the need nung gagamit talaga ng corporation. But, the good thing with OPC at saka itong standard corporation natin, naka-separate lagi yung personality ng korporasyon as against dun sa individuals involved dun sa corporation. That's So, yung sinasabi ko kanina, kahit malugi yan, masa-separate mo, mamumuhay ka pa rin ng separate na walang pangambang hihilahin yung kotse mo dahil may utang yung korporasyon. Right, yun yung corporate bail, di ba? Yung tinatawag. Hindi naman siya corporate bail na Okay. concept. Iba pang concept eh. Ano ba yung corporate Piercing bail? the corporate bail. Pag sinabing piercing the corporate bail, parang tinatago mo lang sarili mo dun sa isang korporasyon, but in reality, ikaw talaga yan. Okay. So, medyo ibang usapin pa siya. Medyo mahirap-hirap pang concept. Okay. Mga advanced na yan, legal. Advance na siya. legal. Kailangan mo na ng abogado. Okay. Sige, so if I'm somebody who's been operating for a while now and alam ko na hindi ako confident dun sa mga legal aspect, ano yung pwede kong gawin proactively para to start Ka na ng mga legal advice sa atin. We've been partners and client attorney for quite some time. May dekada na, boss. 2 dekada na ata. Meron yata, no? Oo. So, kaya para pag tatanong ka sa akin, sumasagot ako sa corporate retainer. Ano nga ulit, boss? Yeah, pag you've been operating for a while now,
and gusto mong regularize yung mga contracts mo and protect yourself and the business legally, ano yung, you know, Based on our experience ba daw? based on experience, oo. So based on our experience, talaga kapag medyo mahina yung kontrata mo, litigation will follow. Right, right. Ang dami ng mga nami-miss out natin na isang provision lang, kaya mong itago yung sarili mo. Correct. Yet, nakakalimutan natin. For example, yung isang natin doon, yung termination for convenience, doon tayo lagi nagkakaroon ng problema eh. Right, Na pag right. minsan, dahil ayaw na nila doon sa programa or bigla nagkaroon ng bagong supplier, suddenly, gagawa ka ng kwento niya para masipa ka. Para ma-terminate, oo. Instead of doing it by terminating you for their convenience, kasi pag termination for convenience, walang masasoli yan. Correct, Eh correct. kung gagawin mo nga ng kwentong ganyan, okay, kwento ka. Tapos sabihin mo na lang may mga na-miss out ka ng mga deadlines. So nagiging breach of contract. So yun yung mga dapat nakikita natin. Then yung coverage, doon talaga tayo medyo nagkakaroon ng problema eh. Right. Especially in IT services na halos hypothetical siya when it comes to undoctrinated na katulad namin. Wala naman kaming muwang talaga sa IT the way we are doing it nun. End user kami. But how to deliver it, portion by portion, hindi namin nakikita yan. Ang alam lang namin, nagagamit ba namin yan o hindi. But in reality, pag nag-deliver ka ng mga IT components, meron siyang initial stages, meron siyang documentation stages, meron siyang mga testing stages, may installation stages, then may go live tayong tinatawag dyan or meron tayong dyan yung finishing phases around 90 to 95% finishing na lang. Kumbaga, kung hindi ka nakarating ng 100, so dapat malinaw yung coverage. Then every step, nagkakaroon ka ng documentation na nandun ka na sa level of coverage na yan. Even in government contracts, diba? Right. Meron naman yan yung progress billing na tinatawag eh. So you can also do that, yung progress billing. Pag naglagay kayo ng kontrata doon, makikita mo kasi pag nag-progress billing ka, ibig sabihin, pag nagbayad na ng gantong amount, impliedly, sinasabi niya na tapos na rin siya doon sa ganong klaseng procedure. So kunyari, 95% na yung nababayaran niya, ibig sabihin 95% Completed na, na rin. Ang complete niyan. Kasi yung 5% when it comes to IT, dyan nagkakatalo yan eh. Yung pinakadulo. So may At mga least, similar din sa construction, di ba? Construction. at least yung Progress construction kasi billing. nakikita mo eh. Tangible. Tangible siya mo eh. makikita. Unlike ito sa atin, kapag services yan, kapag IT matters yan, di mo nakikita kung nasan ka na. So you have to document that. So you have to also include that in your contract in such a way na meron kang nakikita. Na kapag karoon kayo ng problemang ganyan, ay, sabihin ng judge, nasa na ba kayo? Siyempre yung judge naman, wala rin muwang yan when it comes to Oo nga, IT. sa IT lalo na. No? Lalo na sabihin mo na accounting system, babirahin mo yan, kunyari purchasing procurement system niyan. Hindi rin namin naiintindihan yan dati. Right, Hindi rin nila naiintindihan yan. Even for us na medyo exposed na. Eh, imagine mo kung may edad na ang West natin. I'm not saying na hindi sila marunong. I'm saying hindi sila initiated. Kasi hindi naman nila, kahit na sila ay West, hindi nila alam lahat yan. They have to rely on documents. Right. And the documents, dan sila expert. So, when you legalize your contract in such a way na maiintindihan ng West later on, or anybody else, kahit mga arbiter, or anybody na pwedeng mag-interpret ng kontrata nyo na importante sa kanila, importante dun sa inyong organisasyon or dun sa inyong project, napuput mo into writing. That's the beauty. So, kung ikaw ay medyo tumatakbo na ng konti, you are now handling 10, 15, 20, 30 contracts in a particular season, kailangan mo na talaga ng mga contract management dyan. Parang tayo yan dati. Oo. Kita mo lang, sabay-sabay mo, babirahin mo, 10, 12. Suddenly, may puputok na isa. Ang nangyayari nun, pag standard ang contract mo, di standard din yung problema mo. Right. So, at some point, you have to make some changes na depende dun sa client na yan. Hindi yan kasi yung parang Jollibee, pag in-order mo, pare-pareho ang lalabas off ng the shelf. order. Oh. So pag medyo ganito, pag freelancer ka o kaya service provider ka, it will vary from person to person at iba rin ang ugali ng mga tao. That's a problem. Pag yung nakakuha ka ng kliyente, medyo pakit-pakit ang ugali niyan. Ininitigrity ka niyan. Correct. So dapat meron ka rin exit clause at some point. So that's very important. Yung two-way lagi yung termination for convenience niya. Na kapag ikaw yung service provider, hindi mo na nagugustuhan yung ugali ng kliyente mo, medyo toxic na, hindi naman saya sa mental health mo, bitaw mo. Dapat meron ka rin clause doon na makakaalis ka na hindi naman lugi yung iyong pinagsilbihan kasi naabala rin yan. Yeah. Win-win. Oh. Win-win dapat. So, ang ano ko lang, dapat meron ka rin, parang relasyon kasi yan.
Yeah. Parang marriage din, ano? Parang ganyan eh. Pagka kumuha ka ng boyfriend, girlfriend mo, hindi ka na makatakas eh. Mm. So, some point, dapat may exit clause ka in such a way na hindi ka mauubos. At the same time, yung kabila naman, hindi rin naman siya masisira yung kanyang proyekto. That's true. So, yun yung mga siguro na dapat nakikita natin. Na Right. hindi lang pera lagi ang tingin. Yeah. Kasi importante at the end of the day, tao eh. Right, Ikaw yun. Tayo yun. Correct. So, bilang mga negosyante, dapat medyo meron din pagkakataon na makakalabas tayo. Mm. Alright, so that leads me to another question, ano, kasi ang common ng mga startups or business owners, nai-intimidate sila na kumuha ng lawyer, di ba? Yan ang problem niya. Pagka bago ka, syempre, something unfamiliar sa kanila eh. Mm. But they have to understand, kasama sa growth process, yung pagkuha ng abogado. Eh. Tinitingnan kasi ng mga tao, abogado, peperahan lang ako nito eh. Totoo yun. Pero pagsiservisyohan din namin kayo. Right. If you will understand yung nature ng services niya, mapiprevent kasi yung mga possible repercussions, especially sa mga bago na bulag pa dun sa mga kontratang pipirmahan nila. So it's very important na may titingin na legal side, especially kung multi-million na yung kontrata ninyo. Medyo dapat may ibang titingin na yan. Titingin na yung accountant mo, titingin na yung abogado mo, syempre titingin yung business partner mo. Mas mura yon kumpara dun sa magiging repercussion Yeah, yan. mga consequences. Imagine mo kung 20 million yung kontrata, di isang abogado walang tumingin sa kontrata mo. Will happen. Right. So it's important really to yun nga, mag-allocate tayo ng fund doon for actually look at it as an investment, di ba? Reasonable Actually, business expense. Parang investment na rin siya because nga yung mga contract na yan, that's part of your assets, di ba? Para maiwasan mo yung mga unnecessary expenses nga. Pagkuha ng abogado kasi talaga investment yan. Eh. Para ka na rin kumuha ng kabit niyan. Eh. Correct. Pero at least functional. Work wife yan. So, the way na yung ibang tao talaga, di ba? Meron kang pinagkakatiwalaan when it comes to operation, pinagkakatiwalaan ka in terms of accounting or finances, dapat laging meron ka rin kaakibat na pinagkakatiwalaan na itong taong to, itong abogadong to, hindi ako ilalaglag nito. Right. Kasi you have to understand yung mga ibang kliyente mo, may mga abogadong sarili yan. Yeah. Kumbaga, meron kung sa chess, meron siyang knight doon, meron kang bishop, wala kang rook, wala kang pantapat. Correct. So magkakatalo yan. So pag minsan medyo magulo sila, you make the business decision. Kasi part lang naman yung legal side ng negosyo eh. You have to control your own legal din. Siyempre pag minsan mas marunong pa sa'yo yan eh. Pero at the end of the day, sino ba? Negosyante, ikaw. Right. Humihingi ka lang ng tulong sa kanila. Right. Okay, so I think yun yung mga questions natin and at least ma-cover natin yung mga basic things that you need if you want to start a business and grow your business as well, di ba? Medyo madami pa, no? Pero at least medyo marami na tayo na-discuss. Oo nga. So, siguro, closing remarks, attorney. Closing remark, get a lawyer. Truth. Actually, yun nga. So, if you want to, kasi attorney Rinchel, by the way, is part of Mentora. So, if you want to reach out to attorney, just go to mentora.theplaygroundph.co. Yun. Alright. So, yun yung wrap up natin for this podcast episode. See you next time. See you next time. Nagkaroon tayo ng konting oras ulit. Shot. Oo. Tsaka medyo advanced na legal topics naman. Pwede, boss. Medyo specific ng content. Specific ng content. Yan. So, Oo we nga. have to schedule. Alright. Thank you so much, attorney. Salamat po sa inyo. Thank you, guys. See you.